Yung ating series or ang ating theme for the year is Built to Last. 'Di ba? And yung ating series na tinatahak natin from January hanggang itong parating na buwan pa lang ng Mayo is about deep roots. So ayun naman yung goal natin from Colossians chapter 3, 'di ba? Na tayo po ay lumalim, tayo ay mag-ugat sa ating pagkakakilala sa ating Panginoon. And yung ating under series, we are now on the part 3 of this under series na The Unstoppable Church. We started with the Unshakable God, yung Unbroken Word, and ngayon naman po ay yung Unstoppable Church. Yung pag-uusapan po natin ngayon is on the same thread na napag-usapan din po natin last week. So para lang, i-continue lang natin yung kwentuhan na yun. Biyaya ng Panginoon, itong part po na ito sa totoo lang, sobrang daming pwedeng pag-usapan. And even the materials that we can read about it, at marami po talaga. Pero let me start with this introduction po about Michelangelo. Okay. Sino nakakilala kay Michelangelo? Ayun, may Michael dito, may Angelo doon. Okay. Sino nakakilala kay Michelangelo? Anong pagkakaalam nyo sa kanya? Ayan, wala siyang buhay kung hindi magpintura. Yes, he is famous for painting yung sikat na Sistine Chapel. And it's about 12,000 square feet. Grabe. I've read some books before na ang sabi ganun, he painted the Sistine Chapel for hours. Biruin mo hindi lang siya basta-basta lang na makapintura, talagang nangangawit daw at nakakangawit siyang tignan ang sabi doon sa mga naka-observe sa kanyang pagpintura. But sa totoo lang po, when we talk about the Sistine Chapel and we talk about Michelangelo, we often romanticize yung idea of him being a Lone Ranger artist. Na para baga yung the whole design or the whole art of the Sistine Chapel ay ginawa niya po mag-isa. But in truth, ay mayroon po siyang at least 13 assistants. So it was not a one-man job. And mayroon siyang mga tao sa pag-clear ng mga plaster, may mga tao siya for nagtimpla, okay? May mga assistant siya para bumili ng mga materyales, may mga tao na naglilinis, may mga tao na nagtulong din sa kanyang pagpipintura, sa pagpaint ng Sistine Chapel. So, yes, it was not a one-man job. He was not a lone ranger. And many Christians today, we see the church like a Michelangelo. Parang tinitingnan natin na yung gawain ng Panginoon, probably it's a one-man job or a few man's job ang gawain po ng Panginoon. We sometimes imagine, or yung viewpoint natin kung minsan siguro sa simbahan, ay para tayong mga tourists. Paano mga tourists? Na we would attend a church, honestly, ganun din naman ang view ko before. We would attend a church, we will go there as a tourist. After the church, we will go home and that's it. 'Di ba? Yung sa English, SSS. Ano 'yon? Saved, seated, satisfied. Sa Bisaya, PPP. Pamungko, paminaw, pauli. Uupo, makikinig, uuwi. But then, ang gawain po ng Panginoon, there are no tourists, only builders. There are no soloists. Sa banda na ito, we have a whole symphony. Okay? So, when we are here in the church, you are not entering a gallery. Okay? Hindi po tayo mga, or rather, hindi ang kalooban ng Diyos sa atin ay maging bisita lamang. Ngayon, yung pag-uusapan natin, again, it's a continuation of the Unstoppable Church series. And we are going to talk about this truth sa atin pong simbahan. Ano sabi dyan? God has not called you to watch a performance. Okay? God has not called you to watch a performance. Magaling ba? Mahusay ba? Anong improvements? Ano kaya makakomento ko? No. God has not called us to watch a performance. He has called you and I to pick up a sagwan. Okay? Yan ang inuutos po sa atin ng Panginoon. So the whole talk is going to be about a boat. Alright? Before we continue, our message for today, we are going to talk about the very timely truth for every Christian church today that every member is a minister. Okay, na pagkatapos ng mensahe na ito, pwede ka na magpatawag na ministro. Ayan yung goal natin. Manalangin muna tayo.
Dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na may kalayaan kaming muli na manambahan sa inyo. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, sa resources na makapunta po dito. Maraming salamat na may lugar kami na nasasambahan ng malaya. Maaari kami magkwentuhan at mag-aral po na inyo pong mga salita. Hingi po namin sa banal na Espiritu ang karunungan ng pag-unawa at kung paano po namin ito maisasalamin ng mabuti ng personal sa aming mga buhay na hindi lang kami maging tagapakinig, kundi sa aming pag-uwi, nandoon po ang aming higit na meditation po para po sa aming pagkilala at pagsunod po sa inyo. Na hindi lang kami manatiling mananampalataya, kundi maging mga alagad po ng aming Panginoong Hesus. Kaawaan nyo kami, Panginoon Diyos, at nawa anuman po ang magiging potential o darating na mga hadlang o mga distractions, dadalangin din po namin ng katagumpayan na nanggagaling po sa inyo. Ito po aming dalangin na may pagpurit pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? So start po tayo. 5 ito, pero depende sa oras, we will stop at some point kapag masyado nang mahaba. Ayan. Possible naman maituloy natin. So first, sa atin pong boat series na ito or sa ating boat sermon, we will talk about the mandate. Ayan. Of which tayo po should be, ang mandato sa atin ay hindi lang tayo maging consumers, rather to become contributors. Diba? Sa social media daw, may dalawang klaseng gumagamit ng social media. Pwede kang maging consumer or pwede kang maging contributor. Ano? At ang danger sa atin, maging full-time consumers lang at hindi tayo maging contributor in a right way. Let's talk about the idea or concept of imperium. The word imperium actually is a Latin word. Ang pinaka-idea lang naman na gusto natin makuha dito na ang ating Panginoong Jesucristo is the authority. Alright? He has absolute dominion. Yung nakasulat po dyan. Siya yung king. Siya yung sovereign over saan? Life and death. And kaya it's really important na kung saan we can view Jesus Christ not just a helper, not just a therapist, but He has absolute dominion over your whole life to the point of your death. Ano sabi sa Matthew 28:18? Jesus said unto them, all authority in heaven and on earth has been given to me. It's important. Why? Kasi dapat lahat ng source ng ating paniniwala, yung idea ng ating buhay, dapat ay nanggagaling sa Kanya. And true enough, when we pray, let His kingdom come, ang pinapanalangin po natin una sa lahat na yung kaharian ng Diyos na dumating ay hindi lang po dito sa Lagro. Of course, we would like that to happen for the kingdom of Jesus Christ to reign here in Lagro, in whole Quezon City, in Bulacan, in Caloocan. Yes, but first of all, kagaya ng sinabi kanina ni Brother Nel, unang nangyayari yung kingdom ng Panginoong Hesus dito sa atin. Ito yung unang-unang kinakailangan pagharian ng ating Panginoon. And yes, Jesus has all authority kasama po sa atin dito po sa Lagro at sa inyo pong mga pamilya. Last week we talked about the idea of embassy. I appreciate it. Si Brother Nel, he kept on mentioning about ambassador. And then last week we talked about na kung saan kung halimbawa ay ikaw ay nasa ibang bansa at may nangyaring problema, pupunta ka doon sa embassy to confirm your identity para malaman nila na talagang ikaw ay isang Pilipino. For example, na doon ka sa Middle East, nasa UAE ka, halimbawa lang, and you lost your passport or meron ka naging trouble. Anong dapat mong gagawin? Punta ka sa embassy just so someone from the embassy can confirm your identity or your citizenship. But let me be clear. Yung embassy ay hindi ka ginagawang citizen. Okay? Yung embassy hindi ka ginagawang citizen. It only affirms and confirms your potential citizenship. Okay? Kaya yung si Apostle Paul, he kept on using the term ambassador. So yes, representative tayo. And now, okay, yung church, we should see the church not just a social club. Hindi lang tayo para maging masaya, para lang kakain tayo do, masayang gawin yon. Okay? Hindi lang para magkukwentuhan tayo. Okay? Magaganda yung mga bagay na yan. Pero ano sabi dito? An embassy of Christ's future kingdom that officially recognizes and affirms citizenship. That is the church. That is the job of the church. Na hindi lang tayo maging social club. Anong sabi sa Matthew 16:19? Ano sabi ni Jesus? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ang kausap niya dito ay Sino kausap ni Jesus dito? Papa mo. Hindi. Si Peter. Okay, si Peter ang kausap niya dito. Okay? At
Yung sinasabi dito na church ay hindi yung church ni Peter. Ang sinasabi dito, parating na church or yung etong universal church or yung spiritual church ng ating Panginoong Hesus. So, it was given to the church, okay, yung sa grupo ng mga mananampalataya, the keys of the kingdom of heaven. Grabe namang authority yun na binigay sa atin. No? Literal ba yun na may doon sa langit may susi ka, tapos may dala ka pang manok, biro lang. Bakit kasi ganun? No? Lagi na lang may manok si Pedro pag sa langit. Wala namang ganun. Okay? Ganun ba yun na may susi ka? Ang sinasabi dito ng Bible, two things. Number one is, when you share the gospel to someone at nagrepent siya, nagsisi siya na kanyang mga kasalanan at tinanggap niya ang Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nagiging citizen of heaven siya. You are holding that keys for the kingdom of heaven. And then number two, as an ambassador, as a representative of the embassy, you are given the authority to what? Now, to affirm and confirm kung yan ba talaga ay potentially nagiging mananampalataya or hindi. Why? Kasi tayo po, if we are representatives, that means dapat tayo yung nagiging helper para yung kingdom ng Panginoon dito ay mas lalong lumawak. And again, nangyayari po yung kingdom come ni Jesus Christ, not just physically or geographically, but first of all, sa puso ng mga mananampalataya. Ano pa sabi dito? And whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So yes, that is the job of the church. Now, praise God, from last week or from the last weeks, we have been talking about this. We have the church, universally or spiritually. We have the local church na ang trabaho is to become missional and communal. And then, alam natin na ang trabaho natin is to represent Jesus Christ, to make Him known to all nations, to as many people as possible, to build relationships to people para mapakilala ang ating Panginoong Hesus. But now, saan tayo dapat, ano yung bahagi natin exactly doon? Ano dapat yung maging idea natin as ambassadors or as part of this embassy? We should see the membership. Si Steph, binaptize natin ilang weeks ago na? 3 weeks nata? No? Okay. 3 weeks ago, binaptize natin siya. Okay? Para maging, hindi lang po para maging part ng CBC. Of course, that isa yun sa mga nangyayari. When you baptize someone sa iyong local church, he or she becomes a member. So that's one, yes. Pero of course, doon mo rin i-introduce yung kanyang nagiging mga responsibilidad and yung accountability niya. Bilang isang official member ng simbahan. But I would like also to mention na when you become a church member, okay, meron tayo few years ago, tayo ng ating mga deacons. Okay? Ako rin, few years ago, ay na-install as a pastor. So, sa Bible, may mababasa kayong term na elder at saka deacon. And sometimes, dahil sa tagal natin na nagkakaroon ng mga simbahan dito, ang buhay ng church, halos 2,000 years na. At kung minsan, the way we view church ay trabaho ng elders, ng pastors at ng deacons, yung paglaganap o yung pagpapalawak ng simbahan. Okay. Pero sa totoo lang po, pagbabasahin nyo, especially the early church, very foreign sa kanilang idea na ang may trabaho lang ay few men. If you're going to read yung epistles or yung early church, sa totoo lang po, yung trabaho ng buong simbahan ay trabaho ng simbahan. Okay? Very foreign yung idea sa kanila na very few lang. Especially to some churches, ang nangyayari, isa lang talaga, literal. Okay? Ang tawag na nila doon ay Superman. Yung tawag sa mga pastor dati, the Superman pastor. Siya lahat. Siya gagawa lahat. From evangelism, to discipleship, to maintenance, and everything. Now, okay, first, para po sa atin, when we become members of any local church, okay, nagkakaroon tayo ng parang marriage relationship. Diba? Napag-usapan natin yun. Para tayong kinakasal sa isa't isa. May responsibility at accountability tayo sa isa't isa. And at the same time, you are officially have become a guardian of the gospel. Okay? Hindi ka guardians of the galaxy. Guardian ka ng gospel. So, ikaw yung literal na GG. Okay? Ikaw ang GG ng CBC. Okay? Paano nagiging guardian of the galaxy ka? Okay? Few verses. Subukan kong bilisan ito. Sabi sa Galatians chapter 1 ni Apostle Paul, verse 6 to 9. Ay, basahin nyo nga. Sama tayo. Lahat tayo basa. Okay, ready? Go. I am amazed that you are so quickly turning away from Him who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another gospel, but there are some who are troubling you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, a curse be on him.
As we have said before, I now say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to what you receive, a curse be on him. Paano tayo nagiging guardian ng gospel? We stick to the gospel of Jesus Christ. Di ba napag-usapan natin before na nagkakaroon ng iba't ibang version ng gospel? Isa sa mga famous na mga klase ng paniniwala ngayon sa atin is yung pluralism or universalism. Let's just agree to disagree. Kung ano yung paniniwala mo, okay na yan. But hindi pwede na yung 1 plus 1 minsan 2, yung 1 plus 1 minsan 3. Okay? Hindi pwede na yung truth ay nababago depende sa sitwasyon. Yung gospel, hindi na pwedeng baguhin yung gospel. Ano yung gospel? Good news. Ang gospel, Yung good news ay dahil merong bad news. Ano yung bad news? We are all meant for hell because of our sin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nagkasala tayo, nilabag natin ng batas ng Diyos. And so, ang gospel ay ang Diyos natin, nagkatawang tao, binayaran yung mga kasalanan natin, and so, ang kailangan nating response ay magsisi sa ating mga kasalanan at mamuhay sa Kanya, tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi ni Paul, if you will hear a different gospel na maririnig nyo kahit sa amin pa manggaling, kahit kanino pa manggaling, kahit anghel pa yan, kahit sobrang talino pa man yan, if it's contrary to the biblical gospel, sumpain siya. So, anong trabaho natin bilang guardians of the gospel? We preach the gospel as it is. Okay? And if we hear a different gospel, we correct it. Binuhin nyo, kapag may mali tungkol sa politics, ang tapang natin mag-keyboard warrior. Tapang natin makipag-away kung kanino pag alam natin na we are politically correct. Pero pagdating sa biblically rebuke, hindi natin magawa. Diba? There's a loving way to do it. So that's one. Okay? We become guardians of the gospel by defending the gospel, by defending the truth. Okay? And remember this, sabi ni Paul, 1 Corinthians 5:12-13, for what business is it of mine to judge outsiders? Don't you judge those who are inside? God judges outsiders. Remove the evil person from among you. Secondly, how do we become guardians ng gospel? Purity. So una is yung gospel mismo, yung identity ng gospel, and then secondly is yung purity. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo nagkakamali. But then, ang purpose ng church is magkaroon tayo ng one anothering, na magkatulungan tayo sa isa't isa. Your struggles will be my struggle, your challenges will be my challenges. Kanina si Nanay Lani may magandang balita na binahagi sa amin. We have been praying for this for mahigit 1 taon po, natin pinanalangin. Yung isa niyang anak ay naakusahan. Okay, falsely accused naman ng isang crime. Pero later on, after investigations, nalaman naman na hindi totoo. Pero it took a while bago siya napalabas. So, pinapanalangin natin yun. Then, ang balita, nung Friday, sa biyaya ng Panginoon, kaya ang biro ko sa kanya, dito ka na talaga mag-church. Kasi dito lang sinagot yung panalangin mo. Biro lang. Biro lang yun, kulto naman yun. Biro lang. Yung trabaho natin, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Yung challenges mo, challenges ko. Yung struggles mo, naging struggles ko. Pero isa sa mga bagay na pinipilit natin sa biyaya ng Panginoon is to keep the gospel with purity, even our church. So, as a church member, okay, mamaya sa bandang dulo pa kasi yun pero as a church member, hindi lang siya trabaho ng isa. Hindi lang siya trabaho ng dalawa. Okay, maganda yung kanta na Few Good Men. Purihin ng Panginoon sa Few Good Men. Pero hindi lang siya few good men. Ang kalooban ng Panginoon is for the whole church to function. Nakakita na kayo ng katawan, tapos manipis yung ibang bahagi. Okay? May sakit yon pag ganun. Okay? Ang purpose, yung buong katawan ay nagpa-function. Alright? And so, from simply having your identity, you should have an activity. Kaya yung membership, hindi lang siya loyalty card or membership card sa SNR o doon sa Landers. Hindi lang siya smack para magkaroon ka ng points. Okay? Hindi po siya para gano'n na pag pupunta ka ng church, magkakaroon ka ng spiritual grocery. O, member ako dyan. So, pagpunta ka ng iba't ibang lugar, ay, member ako sa ganitong church. O, pagkatapos ngayon, inyong papangalandakan mo sa mga tao. Pero, that you are trying to portray an identity, pero without an activity. Okay? Hindi po pwede po yun. Again, you don't go to a church for spiritual grocery. Ano kaya magandang kainin ngayong araw na ito? Sabi kay ni Trista, di ba, yung Our Daily Bread. Hindi ka lang kakain ng kung ano lang pipiliin mong ulam. Hindi ito buffet. Kumakain naman siguro kayo ng buffet, di ba? Okay, yung buffet ang kinakain nyo. Okay.
Ano ginagawa pag buffet? Titikman ko muna yung pakunti-kunti yung iba. Pagkatapos ko ano magustuhan ko, yun ang babalikan ko. Yan yung tawag namin na spiritual buffet. So we do not do spiritual buffet or spiritual grocery na you choose. Okay? Rather, okay, a commission, you have a commission to represent the King of Kings. Okay? Parang no choice tuloy yan. Pero ito in the Old Testament, we have yung tinatawag na order of priesthood. Okay? The order of priesthood. Kanina nabanggit din to ni Tristan na sa Old Testament, especially nung ang Israel ay nasa desert, ay nagpapabaksak ang Panginoon ng mana. So, including that timeline po, ay doon nagsimula yung order of priesthood. Galing sa linya ni Levi, sa tribe of Levi, and to be specific, sa linya ni Aaron. So, kinakailangan galing sa linya ni Aaron. Okay? Mahabang kwento, pero may dahilan kung bakit specific dapat galing sa lahi ni Aaron. In the New Testament, abolished na yung order of priesthood. Why? 2 Peter 2:9. Anong sabi dyan? You are a chosen race. Ang yabang naman. Pinili yung mga Pilipino. Kaya sabi ng pastor ko dati sa langit, ang lengguwahe daw, Ilonggo. Kasi hindi naintindihan ni Pablo. Okay? Hindi yan You are a chosen race. Not exactly yung rasa o lahi Okay? Sabi niya, he is talking about believers, Christians, mga totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ano pang sabi niya? You are a chosen race, a royal priesthood. Yes, you are now representing Jesus as a priest, a royal priest dito sa lupa. A holy nation, a people for His possession. Bakit sinasabi dyan yung race? Bakit sinasabi yung nation? I don't know if you remember. Yung nation na sinasabi dyan, yung race na sinasabi dyan is the new race. The new creature in Christ. So that is the race and nation that Apostle Peter is talking about. A people for His possession, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into His marvelous light. For you to become ecclesia. So, sa Old Testament may specific Levite, kinakailangan galing kay Aaron. Kinakailangan sila yung sinabi na royal priesthood, sila yung Israel, yung holy nation or yung holy race, yung chosen race. Now, yung sinasabi po ng Bible, sinasabi sa atin ni Jesus Christ, tayo na po, ikaw at ako. Hindi mo kinakailangan maging Hudyo para maging espesyal. Ako, pangarap ko pa rin makapunta ng Israel, kalooban ng Panginoon para makapaglibot. But, hindi po yung Israel yung pinili talaga ng Panginoon para maging mananampalataya. Pinili ng Diyos ang Israel para maging mouthpiece ng kalooban niya. Para ideklara yung kanyang kalooban. Right now, yung mouthpiece po ng Panginoon, yung kanyang megaphone dito sa lupa, yung royal priesthood niya, yung representatives po ng Panginoon sa lupa, ay ikaw at ako. So more than being sons of God, more than being children of God, more than being members of a local church, you are called to do something. So, kung lahat tayo pala tinawag, bakit meron pang pastors? Bakit meron pang leadership? Ito po yan. Kanina sa nabasa po ni Steph, sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12 na lang yung babasahin natin, ay, kaya nga sabi natin, hindi lang siyang one-man job. Ang kalooban ng Panginoon na yung buong body ay nagpa-function. Hindi naman yung, napanood kasi kaming YouTube video ni Hannah na ang biro niya. Sa sobrang ganda daw nung nung paan niya, hindi niya narupin ang lakad. Yung mukha niya sira naman daw. So yung mukha na lang daw pinanglakad niya. Biro lang yun pero ibig sabihin, hindi pwede na yung function ng body part na yon ay maging iba sa function ng ibang body part. So, anong trabaho ngayon ng leadership or anong trabaho ng mga inassign ng Panginoon? Sabi doon sa Ephesians 4, sa 11 and 12 lang yung basahin po natin. Nasabi sa verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ito yung iba't ibang mga offices. Okay? Ito yung iba't ibang roles na binigay po ng Panginoon. For what purpose? Verse 12. Anong sabi? For the perfecting of the saints. Another way to say this is for the equipping of the saints. For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yan. Okay, so anong trabaho ng pastors, ng apostles, ng teachers, ng prophets, ng evangelists? Of course, to do a work. But more than a work, ang trabaho nila, ang sabi sa verse 12, is to perfect or to equip the saints or to equip the church. Okay? So, ang sarap lang ma-imagine, na yung church, yung mga local church, again, is not a superman church. It's not a one-man kind of job na klase ng simbahan, but rather, He is calling an army. Hindi siya tumawag ng Captain America
na isusugod, dadalhin airborne, babaksak sa gubat para makipaglaban sa lahat. Hindi siya gumawa ng Captain America o kaya ng Captain Barbell, yun para context natin. Okay? Hindi siya gumawa ng Captain Barbell. Tumawag siya ng isang buong army. And that army is the church. Ano ho? Now, secondly, that is our mandate. Ano? To become official members, to become guardians of the gospel. To shift from identity only to activity. Ano? For us to be equipped. Iyon yung trabaho na namin. Sa totoo lang po, kaya ayoko magpastor kasi may higher accountability ang pagiging pastor. Kaya sabi ng Bible ni James, dapat hindi dinidesire yung office na ito because it has higher accountability. Ano ho? Pero anyhow, ayun yung trabaho ng mga pastors. Ayun yung trabaho po ng mga church leaders. Hindi lang maging one-man job ko, hindi mag-equip ng iba. Now, let's talk about itong pinaka-metaphor na ginamit natin sa simula pa lang natin kanina. Ano? Hayan. Ito ay, Jaisel, tama ba? Ito yung mga kinuhang pictures from Grecian ba to? Sana si... Diyan ka pala. Grecian. Okay. Yung boats na ginamit ng Greece, konting kwento lang. Konting-konti lang. Okay? Diba? Diba yung Greece dati, before actually sila naging empire, divided din sila. Alam nyo ba na yung sa Athens, hindi sila katulad ng Spartans na magagaling sa gera. Pero yung Athenians, they are famous, maliban sa pagiging matalino, magaling sila sa dagat. And up to this day, merong part ng gera noon, okay, nung kinakalaban nila yung Persian Empire, na hindi mawari ng Persia kung paano sila nananalo gabi-gabi. They have fewer boats, pero nananalo sila gabi-gabi. Same lang naman sila ng mga boat. Ganito lang din naman. Okay. So, bakit kaya ganon? Alright. Ngayon, ito yung mga boat. Ang tawag dyan ay, para tama, trireme. Yan, trireme. So, merong may iba't ibang klaseng trireme, pero madalas ganyan yung itsura. Merong deck, kung nasaan yung, yung captain at saka yung vice niya. Pagkatapos, merong second hose na ilalim. Kung malaki-laki yung trireme, dalawang ilalim yan. Dalawang levels pa sa ibaba. Pero basically, yung pinakababa, yung pinakailalim po noon, nandiyan yung mga nagsasagwan o yung gumagamit ng mga oars. Ano ho? Si Apostle Paul, ayan pa pala, meron pa pala. Ayan, thank you. Okay, si Apostle Paul, alright, ay gumamit siya ng isang specific na Greek word when he mentioned or used yung English para sa atin na word servant. Okay, servant. Ang ginamit niyang term ay ito, yung Huperitis. Alright? Okay. Yung Huperitis, ganito niya sinabi sa 1 Corinthians 4:1. Okay. This is how one should regard us. Okay? So kung ma-imagine nyo na si Paul yung nagsasabi nito talaga, ha? This is how one should regard us. As servants, yun yung Huperitis, of Christ and stewards of the mysteries of God. Si Paul, pagbabasahin mo yung mga sulat niya, dalawa yung prominenting title na ginagamit niya sa sarili niya. An apostle of Christ or a servant or prisoner of Christ. Okay? So parang sagad-sagad doon. Pag yung ikaw ngayon, tao ka, tapos gagamitin mo nung apostol ako, automatic kulto ka. Diba? Simula na apostol ngayon. Tapos na yung panahon na yun. Tsaka specific yun na tinawag ni Jesus Christ para maglingkod sa Kanya. Dito si Paul, ginamit niya dito yung term na servant daw siya. And the Greek word is Huperitis. Ano pong ibig sabihin nun? Okay. Yung Huperitis again, sila yung nasa lowest deck. Sila yung nasa pinakailalim. So madaling salita, si Paul, sabi niya, ganito dapat yung pagkakakilala sa atin. Ano? Alipin, pinakailalim ng bangka, tagasagwan. Okay? And let me be clear, hindi lang po few men, hindi ka pwedeng sasakay ng bangka, ng trireme, tapos makikiano ka lang para kang prinsipe. Nasasakay ka doon, makarating ka doon kung saan pupunta. Pag sumakay ka ng trireme, it's for a purpose. Ano? Kasama ka nagsasagwan, meron ka dapat na role. And so, ang ganda nung ginamit lang ni Paul na word, na bawat isa sa atin, including the pastor, bawat isa sa atin ay Huperitis. We are all servants. We all need to do something. Dapat andun tayo sa pinakababa. Yung Book of John, ayun yung sabi ko kay Jake na basahin niya una, Book of John. Yung Book of John, compared to other gospel books, yung Book of John, yung nagpapakilala kay Jesus Christ ang pagiging Diyos niya. Okay? Ayun yung Book of John. Compared to other books, yung Matthew, pinapakilala si Jesus as King, kaya Son of David. Yung Mark, pinapakilala siya as servant. Yung Luke, pinapakilala siya as man, yung kanyang humanity. And then yung John, pinapakilala siya as God, kaya Son of God paulit-ulit. Pero alam nyo kung ano yung pinaka
consummation after siyang ipakilala at least 7 times na Son of God and after 7 miracles, the very consummation ng pagpapakilala sa kanyang pagiging Diyos, alam niyo kung ano? The washing of feet. Yun yung pinaka-conclusion ng pagpapakilala ni Jesus, ng pagiging Diyos niya, ng pagiging Son of Man, pagiging Son of God, nung hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Kung si Jesus Christ ay yung minodel sa atin, ibig sabihin, kung siya nga yung absolute dominion natin, at yun yung naging character ni Jesus Christ, how much more sa atin? Ang view kasi ng mundo, or gusto ng mundo para sa atin ay maging ano tayo, boss-amo eh. Kaya, di ba, Biron, kung gusto mo rin maging boss, gusto mo maging amo, punta ka ng construction. Kasi lahat doon natawagan, bossing. Amo. Lahat doon, nagiging boss, amo. Pati tuloy ako, pagka kahit saan ako pumunta, ang tawag ko sa lahat nung nag-crew or nagsaserve, sir, boss. Kaya, di ba? Mahilig tayo ganyan kasi gusto natin na magbigay ng respect. Pero, that is, di ba? Human siya eh, na gusto mong itanghal ka, gusto mong itaas ka. Si Jesus Christ, binaliktad niya. And so, each and every one of us here should have a mentality, katulad ng sinasabi ni Apostle Paul, na tayong lahat ay servants. Dito sa church, we are servants. When we go out, we are servants of Jesus Christ. We are prisoners of Jesus Christ. Ayun dapat yung ating pag-iisip. Walang boss or amo. Wala nakakaangat-angat. Kaya, for me, ewan ko mabangit ko later, pero for me, ang talagang pinaka-noble na klase ng trabaho is yung ministry that is unseen. No? Of which, and pala yung susunod na subpoint. Okay? Being a Eupherites, it's a very important job, pero it's hidden. At tingin nyo yung mga Eupherites na yon, yung mga nagsasagwan na yon, ay nakikita sila pag dumaan na yung camera, kapag nagbigay na ng praise yung king or yung commander. Siguro hindi sila lagi mapapupurihan, pero they are very, very vital sa trabaho ng trireme. Kasi without them, hindi makakalayo. Without them, hindi mapangyayari kung anong dapat nilang gawin. Hindi sila makakapunta sa gera. Hindi sila makakapunta sa kanilang destination. So, being a Eupherites is very important, but also unseen. At karamihan po ng trabaho po sa simbahan na pinaka-importante ay yun po yung mga madalas hindi nakikita. Yung isa na lang sa mga halimbawa, simpleng halimbawa ng Eupherites, alam nyo kung ano? Prayer warrior. I believe the most important ministry of the church is prayer. Prayer is the most important thing that we can do sa simbahan po natin. And so, with that said, walang makakaalam kung nag-prayer time ka na. Walang makakaalam kung gaano ka consistent sa prayer mo. Hindi natin alam kung nilapit mo si kapatid, kung pinanalangin mo siya. Wala nakakaalam nun. Ikaw lang at ang Diyos. But then, that is the fuel of any ministry. Kaya lagi ko nababanggit yung sa Book of Joshua, every time na magkakamali sila doon sa story na yon, anong dahilan? It's because si Joshua, he did not pray. Bakit si Moses? They would do things in their own way. So, yung prayer, yung tinatawag natin na administrative job. Ano yung administrative? Ang ganda pakinggan, Sino dito yung mga nagkaroon ng administrative una nilang trabaho? Yan, may mga pag-untitle mo sa resume mo, administrator. Ano ibig sabihin ng administrator? Pag sinabing administrator ka sa trabaho, katulad nung dating naging work din ni Hannah, ikaw yung utusan nung na mag-print, ikaw yung magtitimpla ng kape, uutusan ka papunta ng Divisoria, utusan sa papunta ng Divisoria, tagakuha ng ticket sa parking, yun ang administrator. Sa church natin, pagka tinawag kang administrator, ang ganda pakinggan, administrator sa atin, trabaho karamihan ng mga ginagawa ng deacons natin, mga servant leaders. Ano yun? Nagdadrive, nag-aayos ng sasakyan, nag-aayos ng bubong, naglilinis. Those are very important kind of jobs, but it will not always be praised. They are hidden, especially the heart. Yung ginagawa sa children's ministry, nakikita ba natin lahat? Lalo na, wala tayong full-time nursery Pero everything is done by volunteers. Praise God for those hearts. Ayun mo, hindi naman kayo taga rito, pero you do your best na makarating. Kasi you will be serving children. You will be serving yung mga babies. Si Daryl ngayon, siya ngayon nursery caretaker kasi di ba? Those are very important jobs.
And let me say it again, na ito yung mga klase ng trabaho na unseen but very important, hindi makakausad. Ang ganda ng sinabi ni Apostle Paul dito, kung paano nyo ito nilatag. Pagtatagalogin to ng kung paano yung Tagalog natin, hindi maganda masyadong pakinggan eh. Pero ito yung pagkakalatag niya, 1 Corinthians 12. Sabi niya sa verse 22, on the contrary, those parts, again, body of Christ, those parts of the body that are weaker are indispensable. And those parts of the body that we consider less honorable, we clothe these with greater honor. And our unrespectable parts are treated with greater respect, which our respectable parts do not need. Very important. Nung napag-aralan namin ito before, kaya pangarap ko lang talaga maging taga-bitbit, kung pwede lang maglilinis. Yun na lang talaga. Meron kami inalagaan dating bata. Anong pangarap mo? Maging janitor po. Hindi naman siya lesser job. It's a different job. Again, they are very important. So if you're thinking, now when we say ministry, and you're thinking na teaching, preaching, if you're thinking singing, playing instruments, those are very important jobs. But also, there are other very important jobs sa kingdom ng Panginoon. Again, unseen jobs. Si Tita Marisa, unang nag-prayer kami nung Thursday. Nag-prayer kami ng Thursday. Sabi niya nga, isa sa mga naging ministry niya talaga ngayon is yung prayer. Hindi man siya makapunta dito dahil sa karamdaman niya. Pero yun yung kanya nagiging magandang gawain. Prayer. Now, as a Eupherites, our heart, yung ating dapat view, nabanggit na natin, as an under-rower, yun yung trabaho nila, is not to set the pace. Okay? Hindi pwede na yung grupo kayo, okay, mga under-rowers kayo, Eupherites kayo, tapos may kanya-kanya kayong destinasyon na pupuntahan. Subukan nyo na yon na nagsasagwan kayo, pagkatapos hindi kayo makausad-usad. Naalala ko nung nagsasagwan kami sa Palawan, ako rin naman, di ako marunong talaga magbangka. Pero nagsasagwan kami, magkatalik, hindi si Hana yun, iba ata yung lalaki. Kinaklaro ko lang. Tapos, nasagwan ako, sabi ko, ang bigat-bigat na ng balikat ko, parang ang bagal-bagal namin. Paglingon ko, kung saan ako papunta, kinukontra nung nasa likuran ko. Sabi ko, wala kaya nga, pre, hindi tayo makakarating talaga niyan. Kaya palang bigat-bigat na nakatawan ko. Tapos doon, humarap na siya, maya-maya, napansin ko, kilala niyo, naalala ko na kasi nito, kilala niyo nung iba eh. Tapos nagkasagawan ako, maya-maya, tumigil siya. Sabi niya, pagod na ako, pre. Sige, ako na lang. Maya-maya, yung isa na hindi kumuha ng bangka, sabi niya, pagod na ako lang mga itol. Kumapit sa bangka. So sa madaling salita, yung isa humiga, yung isa kumapit sa bangka, ako na lang yung nagsasagwan. Tapos sumisenyas yung nasa pinakabangka namin kung saan kami pupunta. Kumakaway na bilis na, kasi aalis na. Sabi ko, sakit na ng balikat ko. Imbis na relax kami dito, parang hirap na ako. Hindi pwede na may kanya-kanyang diskarte yung nasa bangka kung saan kayo sasagwan. Kinakailangan iisang rhythm. Dapat iisang Holy Spirit yung pinapakinggan natin. Iisa lang naman ang Holy Spirit talaga eh. Hindi naman marami ang Holy Spirit eh. Anong sabi tuloy ng Hebrews 13:17? Obey your leaders and submit to them, since they keep watch over your souls as those who will give an account. Parang ganito lang yan eh. Ang nilagay ng Panginoon to the basic institution natin, which is family. Okay? Ang nilagay na leadership ng Panginoon sa basic institution ng family ay magulang. The order is the father. Hang on up. The order is the father, the mother, and then children. Okay? Ngayon, bakit nagbigay ang Diyos ng order? Para magkaroon ng order. Para organized. Okay? Sino may pinakamataas na accountability sa family? Not the mother, the father. Kasi bakit? Siya yung may pinakamataas na pananagutan sa pamilya niya. Kaya nung going back to the Garden of Eden, kailan binigay yung parusa? Dahil nung nagkasala, nahulog sa kasalanan si Adan tsaka si Eva. Nung kinain ni Eva? Hindi pa. After kinain ni Eva, inalok niya kay Adan, sunod-sunuran ni si Adan, no? Tapos kinain ni Adan, tapos anong sumunod na nangyari? Hindi pa kagad nilatag yung parusa sa kanila. Not until kinausap ng Diyos yung leader ng pamilya. Siya may highest accountability. Okay? And so, every family, meron talaga leadership. Dito sa family natin, ang sakit lang sabihin, ito yung leadership niyo, wala kayong magagawa. Okay? Ito yung family natin. And again, I always say this, na I have the highest accountability in the church. Natatakot na ako pag kita namin ni Jesus eh. Na-imagine ko, pag kita namin ni Jesus, sabi sa ni Jesus. Joke lang. Okay?
Kapag ka yung church, yung family ay may kanya-kanyang lakad, may kanya-kanyang gagawin, may kanya-kanyang diskarte. Of course, gusto natin na i-exercise natin yung discernment, yung godly wisdom. We would love that. Pero if we go contrary to each other, nakakapagod. If we will not be supportive, nakakangalay, nakaka-burn out. Sa simula, parang kaya mo kasi nakakain ka ng 5 takal ng kanin noong umaga. Pero pag tumatagal na yun, sabihin mo rin na, pagod na, hirap na. So sabi ng writer ng Hebrews, obey your leaders, submit to them, since they keep watch over your souls, as those who will give account, so that they can do this with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. Share ko lang, no? Alam nyo kapag yung, pagka galing ng Bible school, pag galing ng seminary, pagka magsa-start ng ministry, masaya yan. Very excited. Gagawa ng program. Nakakatawa pa nga yung iba, 10-year program. Kasi syempre, yung utak mo, feeling mo, kaya mong gawin, 10-year program. Ngayon, makikita mo yung malaking difference pag nagpe-fellowship ka sa mga nagsisimulang pastor, tsaka dun sa matatanda ng pastor. Meron kami naka-fellowship na isang grupo, and then, of course, yung style ng ating ng ating conference is more on facilitation, so more on sharing talaga. And isa ito sa bagay na napansin ko doon sa mga meron ng 20 years, 30 years sa church. Sabi nilang ganun, Pastor, ang mahirap sa gawain sa amin. Minahal mo na tapos may ginamit silang bisa. Ay, sorry, alam na kwento. Sabi ko na kung saan, bisang lugar. Okay. Sabi nilang ganun na iano ka pa. Yung sa kambing, anong tawag sa Tagalog? Susuwagin. Ayan, susuwag ka pa raw. Ayun. Tapos paulit-ulit ako na, ano po kasi, tayo naman po, binigay tayo ng Panginoon para maging pagbabala, hindi naman yan sukatan kung anong ginawa sa atin. Hindi. Pero talaga nakatatak sa puso nila na may mga kalaban silang membro nila. Hindi natin po kalaban yung mga kapatid sa simbahan, ano po natin sila. Pero, to be honest, hindi ko sila talaga totally masisisi. Bakit? For many years, they're trying na, quote-unquote, sinurrender yung life. Tapos, they would be treated otherwise. And so, whether here sa CBC or another church or any church, ano sabi dyan? Submit and obey your leaders. Kasi sila naman yung may pananagutan. Dadaanan ko lang to ng napakabilis. Mga nagiging problema natin is yung kapag meron tayong superhero in our midst. Ang term ng libro na nagamit natin is hot shots. Okay? Pag meron mga hot shots, na ibig sabihin, may mga tao na they would like to show off na ito yung kaya kong gawin. Ito yung hindi nyo kayang gawin. Nabanggit natin last week na isa sa mga pumapatay sa gawain ng Panginoon. Alam nyo kung ano? Sisitahin natin yung kahinaan ng iba, and then pag-uusapan natin kung saan sila nagkukulang. Totoo lang, madaling gawin yun mga kapatid eh. Totoo lang, madaling pag-usapan yung kahinaan at kakulangan ng bawat isa. Hindi matatapos yung araw natin. Sabi ni Apostle ni Apostle John, meron siyang binanggit na kasamahan nila before. Kung nabasa niyo na yung 3 John, isa sa napakaiksing aklat, sabing ganun niya, I have written something to the church, sabi ni John, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. There are those people na they would like to exercise their personal authority. Na ito yung gagawin ko whether you like it or not, because I am a sovereign individual. Okay, may sarili akong lakad, may sarili akong paraan. May pinapakinggan ako a few days ago, sabi niya ganon, 'di ba, yung family natin dito sa lupa, hindi mo naman pinili eh. Hindi mo pinili yung bago ka ba ilagay sa sinapupunan ng nanay mo, sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko yung pamilya taga Beverly Hills Ayoko ng taga Lagro. Gusto ko doon sa pamilya na yon. Wala eh. Kung saan tayo pinanganak na pamilya, dyan tayo nilagay. Spiritually speaking, you do not choose your siblings. You do not choose your brothers and sisters in Christ. They just happen to be there. Kagaya ng ikaw that it just so happen that you are there, you are here. And whether you like it or not, being siblings, spiritually speaking, we are siblings, tayo magkakapatid. Of course, we try to help each other. Laging sinasabi, di ba? Pamilya mo pa rin yan, kamag-anak mo pa rin yan. At ang laging-laging papatay po sa gawain ng Panginoon when we are so focused sa sarili natin as the heroes and yung focus natin sa iba as villains. Kalaban natin sila. Mga kapatid, we have our differences, pero hindi tayo magkakalaban. Huwag sasagi sa isip natin na meron kang kakumpetensya dito.
yung ginagawa mo, purihin ng Panginoon kung may pwede kang gawin para sa Panginoon. Pero again, okay, dahil lang yan sa biyaya niya. I will try to end hanggang kahit sa point number 3 lang. Sabi dito, Romans 12:3, "For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think." Wag sana kung ikaw, actually kung babasahin nyo kasi yung susunod pa ng mga verses ng Romans 12, may mga gifts dyan. So, kung ano man gift or kakayanan na pinagkatiwala sa'yo, huwag mong isipin na mas nakakaangat-angat ka kumpara sa iba. Anong sabi sa next part? "But to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned." Kung anong pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, by all means, i-develop mo yan, okay? Pag-igihan mo pa yan, use it with all your might. Pero do not compare yourself or do not compare others sa sarili mo. Anong sabi ni Uncle Ben? Siya nakilala kay Uncle Ben. Ano sabi? With great power comes with great responsibility. Uncle Ben 3:25. Nabiro lang. Meron yan similar sa Bible. Alright? Sige. Importante rin ito. Okay. And so, ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Philippians 1:27, "Only let your manner of life or your lifestyle be worthy of the gospel of Christ." Paano? "That you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel." In fact, yung Latin word ng competition, ang Latin word is competir. So, ang idea ng Olympics, nung ito ay sinimulan, hindi para, mas magaling ako, ikaw mahina ka, 8-8 ka. Okay? Hindi yun yung ng competir. Ang idea ng competir is striving together side by side. For example lang, naalala ko si Deacon Ray, naglalaro sila ng chess doon sa kanyang kaibigan. Naabutan ko sila sa may Centennial. Meron yung, di ba, yung laro kayo ng laro ng chess, minsan yung isa natatalo, minsan isa yung natatalo. Kahit yung chess, ang idea nun, gumagaling ka ng gumagaling sa strategy mo. Pareho kayo gumagaling ng gumagaling ng gumagaling ng gumagaling. Ganon din po sa atin. Diba? We leave no one behind. Hanggat maaari gusto nating hatakin ng isa't isa. Kahit nga, di ba, yung prayer na kahit na lumabas na sa inyo, andun pa rin yung prayer natin na, "Lord, kung nasaan man siya, sana sa maayos." Kung nasaan man siya, Panginoon, I pray na magkaroon siya ng church, ng bagong church family. Kung di pa siya nakakilala, Panginoon, sana makakilala siya. Panginoon, kung halimbawa, Lord, na ngayon ay lumalayo siya sa inyo, we pray na magkaroon ng kapamaraan na manumbalik siya sa inyo. Kahit di na natin kasama dito. And that's the embassy na we would like to represent. Na we would like to stand, to strive side by side. Okay. Finally, dito ko na lang tatapusin itong point po na ito. Okay? I-jump ko rin siya ng kaunti. Pero, okay. Sorry tatalunin ko to ng konti. Okay. So, ito siguro yung next na question. By the way, kaya muscle, kasi the skeleton is your belief, yung muscle is yung what's needed. So, ministry actually, missionology actually, is muscles of the church. Okay? So, the next question is, saan ako, pastor, ilalagay? Saan ako pupunta? Yung iba sa inyo nagtatanong na gusto ko po magkaroon ng part sa ministry ng Panginoon, pero saan po exactly pwede? First of all, dapat eupheritis. Ang idea, hindi maging boss, maging servant. Okay? Now, ito po yung sinabi ni Apostle Peter. "As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace." So, hindi ko alam sa lahat. Hindi ko sigurado sa lahat kung ano yung kakayanan na pinagkakatiwala sa inyo ng Panginoon. Pero ito yung sigurado ko. Yung gift na binigay sa'yo, hindi lang para sa'yo. Ulitin natin. Yung gift na para sa'yo, hindi lang para sa'yo. Yung gift na binigay sa'yo ng Holy Spirit, if it's a spiritual gift, it should use for the benefit of another. Kaya we always pray, diba, "Lord, this is our prayer for your glory, for the benefit of many." Walang kaya sabi natin, walang soloist na church na Christian. Walang soloista na okay na ako dito. Ganito na lang ako. There's no such thing. Pare, minsan ka lang makita, naghatid ka pa ng tubig. Ang mabuting Samaritana. Thank you, pre. Doon sila bukas ng camp. At taga-Hagunoy sila, ay medyo malayo. Anyway, thank you, Brad. Okay? So, paano mo masasabi? Number 1, sabi ko, servant.
Yung pangalawang binibigay sa atin, alam mo na yung gift na binigay sa'yo, hindi lang para sa'yo. Para yan sa kapakinabangan ng iba. Ano? Kaya ang tawag ko po the term, John Dan, ay holy confidence. So, meron yung halimbawa lang halimbawa lang. Binati ka na, nag-share ka, tapos, nagsalita ka. Tapos sabi sa'yo ng mga tao, galing no, ganda, yung wisdom, galing, ganda ng pagkakaano. Tapos sabi mo, hindi naman. False humility yun. Totoo lang. Hindi naman. Sakto lang. False humility yun. Totoo lang, ha? Instead, ito na lang yung sabihin mo, salamat sa Panginoon. And you have to recognize na yung gift na yun is not only for you. Na alam ko na yung gift na binigay sa akin, someone should benefit from it. Kaya nakakatakot na, speaking sa sarili kong perspective, sa sarili kong view, it would be scary na, alam ko na before ako naging Christian, hanggang ngayon naman, hirap pa rin naman ako magturo, obviously. Pero, alam ko nung before ako naging Christian, hindi naman ako speaker. Hindi naman ako marunong mag-aral ng Bible. Hindi ako marunong makakita ng mga, alam mo yon, mga malalalim na bagay. Wala namang ganon noon. Then, nung naging Christian, na-enjoy mo yung pag-aaral ng salita ng Diyos, may talagang pinagkatiwala sa iyong Panginoon eh. So, natatakot ako pag dumating yung time na gagamitin mo yung kakayanan mo para kumita ng pera. There's nothing wrong with it. Pero pag yun na lang ang dahilan mo para just to gain. Nakakatakot na yun. Kasi, totoo lang kapatid, lahat tayo binigyan ng kakayanan. At ulitin ko lang, yung kakayanan na yan ay hindi lang para sa'yo, kung hindi para sa iba. Ikakapakinabang ng iba. Siyempre wala naman ako ibang makot, yung misis ko. Diba? Nung binibigay sa kanya yung burden na magkaroon ng counseling, na magkaroon ng matrain sa ganong area, siyempre pinag-pray namin ng mabuti. Every semester gusto na mag-quit niyan eh. Kasi pagod na, di na kaya, gastos na. Wala naman kami pinagkukuhaan na iba, trabaho niya lang talaga. So nagkatrabaho siya para pag-aralin yung sarili niya. Pero ayun yung binigay na burden, yung binigay na gift. Will that earn her money? We don't know. Possible na hindi. Possible na full-time lang talaga namin gagawin to whoever needs it. But again, whatever gift you have, whether seen or unseen, that is for another. Okay? Picturean nyo na lang ito, hindi ko natatalakayin to. Okay? Pero picturean nyo na lang yan. Kasi kaya mahaba to kasi ilang books po ito na ginamit natin. Pero ayun yung pinaka-summary, how you can think na saan ka pwedeng magkaroon ng part. Alright? Okay. Tatapusin ko sa last part ito. Picturean nyo na lang, kaya send ko pag gusto ninyo. Send din nyo, Tan, sakali sa kanila. Picturean na lang. Alright. I will end with this last. And then, para magkaroon tayo ng processing pa. Okay. Yung gap principle. Okay. Pastor, pinakita mo na kung ano yung... Actually, kahit magkaroon tayo ng conference about spiritual gift, pwede tayo mag-ganon. Sinubukan natin ilista yung mga potential na maging ministry mo. Devotion, worship, whatnot. Okay? Marami. Pero kung minsan, nahihirapan ka pa rin kung saan ka magpe-place, kung saan yung position. Now, we call this opportunity as the gap principle. Okay? Ano po yung gap principle? Okay. Madalas, ano sabi to? Your call to serve is simply noticing a gap. May mga bagay na ikaw yung makapupuna. Na ibig sabihin noon, okay, ano sabi dyan? Kung may makalat na lugar, hindi organize yung lugar, meron ka nakita na nag-iisa, nasi-sense mo, naaamoy mo, na meron chismis, joke lang, naaamoy mo na parang may pinagdadaanan siya, It's possible that you are the one noticing a gap. I'll give you a simple example. Sa church namin before, okay, ay napansin ko na may kulang sa tech. Okay? So sabi ko ganun, gusto ko magkaroon kami ng live, parang ang ganda ng church na magkaroon ng switcher, gano'n ng gamit, magkaroon ng camera. Ayun yung heart ko noon. So ang ginawa po natin, little by little, dahil yun lang naman yung afford natin, okay, bumibili kami paunti-kunti. So yung may mga murang switcher, murang splitter, yun, tapos i-develop slowly. Ganun nag-start. Hanggang sa later on, may mga iba ng mga kabataan na Dito rin, ganun din nag-start yung tech natin. Isa sa mga, kaya kinukwento ko yung tech, kasi isa yan sa mga, ko dati, mga baby projects ko before. Ngayon, nagbe-baby project dyan, itong mga boys natin ngayon, so purihin ng Panginoon sa mga buhay nila. So that's just an example. Instead of me complaining na, bakit walang ganito? Bakit walang ganyan? If I'm the one who notices the gap, okay, then I should do something about it. Para less complain, less problem. Kasi hindi naman lahat makikita ng lahat.
Okay? Baka ikaw, para sa'yo talaga yung trabaho na yon. Okay? Iba sa inyo, mayroong mga teacher sa inyo. Halimbawa, si Tita Nico, teacher siya. So, dahil retired na siya, gusto niya mag-contribute. Isa sa mga program na gagawin natin, magkakaroon tayo ng free. Anong tawag si Tita Nico? Anong tawag doon, Tita? Ang tawag ko doon ay hazing. Tama ba? Anong tawag ko doon? Practicum. Joke lang. Gagawin po, magkakaroon tayo ng English training. Di ba? Para hindi nyo na ako mapakinggan yung lahat ng wrong gramming ko. Yung maayos sa pagsasalita. Libre! Pero mo, di ka napipila, extra education, personal, di ba? Kasi bakit? Someone notices a gap. Yung ibang deacons natin dito, kapag binuksan nila yung ilaw, nakita nila, kulang yung ilaw Sila na yung naging ilaw na lang. Hindi. Bumili sila ngayon ng mga mahal. Tapos sila nakakita di ba? Mayroon yung iba sa inyo na nakita sila Jazz, sila Ate Mish, pagpupunta sila lang ng library, sabi nila, hindi maayos yung mga libro hindi sila talaga itong mga to. Hindi, ginawa muna nila. Tapos kinalat ulit ang mga bata. Yun lang. Yung mga inaanak ko mababait pag nandito. Di naman sila nanonood, okay lang. Okay? So whatever that is, ito yung I would say the simplest way para malaman mo what can be my place in this body of Christ. Pero I am very sure that you are an official guardians of the galaxy, guardians of the gospel. Alright? I don't have enough time. Baka next time na lang yung iba. May magaganda pa dito sana na mga points, pero that's it. Okay? Let me end with this para magkaroon tayo ng processing question. Alright? Okay. Nung bata ako, meron akong napanood nun. Di ko alam kung math tinik Hindi ko maalala. Pero it's about math. So the story is, yung play at least, dumarating yung mga tao, pagkatapos, i-check yung temperature nila, i-check yung weight nila, and yung ginagawa nung nagkukuha ng measurements, inaano nyo na lang kung saan pinakamalapit, parang round off. So for example, yung kilos, supposedly, ako 100 kilos ako. Halos 100 kilos. I-round off niya, 109, okay na yan. Yung measurements, yung temperatures and other measurements, yung pinakamalapit na lang. So hindi ganun ka-accurate. So yung sa kwento na yon ang nangyari, nagbigay ng mga prescriptions na hindi eksakto. Bakit gano'n nangyari? Kasi sabi daw doon, nung nagbabantay, nung kumukuha ng measurements, okay na yan. Hindi naman masyadong importante yung trabaho ko. Tagakuha lang naman ako ng sukat or ng measurements. No? Alam niyo mga kapatid, there's no such thing as, mababang klaseng trabaho sa church. Wala. Every part of the body is very important. Baka may naisip kayong part ng body na hindi mahalaga Ano yun? May naisip ba kayo? Wala, buti na lang yan yun. Appendix. Pero kahit yung appendix, importante yun next time. Importante din yun. Every part and whatever you do, is significant sa kaharian ng Diyos.